Nagising ako mula sa panaginip at nakita ko ang asawa kong si Liu Rulay na umiikot ng Swiss knife sa kanyang kamay. Mahigpit niyang hinawakan ang leg ko, ang kanyang malamig na tingin ay tumusok sa akin, at bumubulong kung dapat niyang hiwain ang mukha o putulin ang vocal cords. Mas mabuti pang saksakin ng puso, mas madali at malinis. Nanigas ang buong katawan ko. Biglang lumitaw ang isang subtitle sa utak ko, sa loob ng 15 taon na nawawala ako. Ang asawa kong si Liu Rulay ay naging isang kinakatakutang negosyante. Isang bloodthirsty boss na kinakatakutan ng lahat. Ang panganay na anak na babae ay naging isang demonyong doktor sa underground black market. Pati ang pinakamasunuring anak na lalaki ay naging isang mapaglarong sadistang may sakit. Sino ang nagpadala sa'yo? Naglakas loob kang gayahin ang itsura niya, sawa ka na sa buhay. Hindi man lang ako hinintay ni Liu Rulay na maayos ang mga imahe sa isip ko. Hinawakan niya ang buhok ko at biglang itinaas. Sumakit ang anit ko na parang pinupunit. Sumigaw ako, Liu Rulay. Anong kabaliwan yan? Paano mo magagawa ito sa akin? Sawa ka na ba sa buhay? Natigilan si Liu Rulay, ang kanyang mga matang puno ng dugo ay nakatitig sa akin. Kamukhang-kamukha ko ang alaala niya kay Ji Bada noong siya ay 25 taong gulang. Ngunit hindi siya makapaniwala na pagkatapos ng 15 taon ng pagkawala, bigla akong lilitaw sa kanyang kama. Sino ba talaga? Magkano ang binayad nila para gayahin mo ito at lokohin ako? Ang boses niya ay malamig na parang yelo. Nagalit ako sa kanyang sigaw. Itinaas ko ang kamay ko at sinampal siya sa kaliwang pisngi. Buwisit! Talaga akong asawa mo. Lumabas lang ako para bumili ng pagkain, wala pang 3 oras, hindi mo na ako nakilala. Matalim at malakas ang sampal. Lumiit ang mga mata ni Liu Rulay, bigla niyang hinigpitan ang kanyang mga daliri. Naglakas loob kang saktan ako. Sa mundong ito, maliban sa aking bada, sinumang humawak sa akin ay mamamatay. Naputol ang hininga ko. Ang aking Rulay dati ay hindi man lang kayang magsalita ng masakit sa akin, ngayon gusto niya akong patayin. Namula ang mga mata ko. Dumating ang sama ng loob. Pinigilan ko ang kamao at hinampas siya sa dibdib. Masamang tao, bakit hindi mo ako kinikilala? May iba ka bang lalaki? Rulay, huwag mong iwan si Bada. Natakot ako. Bumagsak ang luha ko sa kanyang blusa, tumulo. Nahulog ang Swiss knife sa sahig. Para siyang sinaktan ng kidlat si Liu Rulay, mabilis ang paggalugad ng kanyang dibdib. Sobrang katulad. Kapag naaapi si Bada, mahilig siyang hampasin ang dibdib niya at pabebe siyang tawagin siyang masamang tao. Sa loob ng 15 taon, hindi mabilang na tao ang sumubok gayahin siya, lahat sila ay pinalunod niya sa ilog. Bigla niyang hinawakan muli ang leg ko, ang boses ay malamig na parang yelo. Peke ay peke, kahit gaano kagaling ang pag-arte, mamamatay ka rin. Kulang ako sa oxygen, namula ang mukha ko. Pilit kong hinahampas ang kamay niya. Rulay! Tangina mo, ako si Jibada. Bitawan mo ako. Nagpapanggap ka pa. Ngumiti ng malamig si Liu Rulay, kung ikaw talaga si Bada. Dapat alam mo ang aking pribadong bagay. Sabihin mo, ano ang nasa kaliwang itaas na bahagi ng aking hita. Muntik na akong mamatay. Pumasok sa isip ko ang mga eksena ng tamis namin noon. Alam ko ang sagot. Namula ako at tiningnan siya ng masama. Sa loob ng kaliwang hita mo, may tatoo na 2 letra, Le at I, ang unang letra ng pangalan ko. Noon, pinilit mo akong magpatatoo. Doon, may bumagsak. Biglang kumalas si Liu Rulay. 3 hakbang siyang umatras, hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. Lumingon siya at tumakbo palabas ng kwarto. Nagsara ng malakas ang pinto. Umupo ako sa kama at huminga ng malalim. Pinulot ko ang kutsilyo sa sahig at inilapag sa mesa. Ano ba talagang nangyayari? Kakaisip ko lang bumaba sa kama, biglang bumukas ang pinto. Si Liu Rulay, namumula ang mga mata, sumugod sa akin. Mahigpit niya akong niyakap, sobrang lakas na parang madudurog ang buto ko. Bada, ikaw talaga? Bumalik ka. Hinahanap kita ng 15 taon. Natigilan ako. Si Liu Rulay ay isang matapang na babae. Maliban sa kasal at panganganak, hindi pa siya umiyak. Ngayon, nanginginig ang kanyang balikat. Anong 15 taon? Tumayo ka at magsalita ng maayos. Itinulak ko siya. Lumabas lang ako para bumili ng pagkain, wala pang 3 oras. Mahigpit na hinawakan ni Liu Rulay ang kamay ko. Nanginginig siyang inilabas ang kanyang telepono at ibinigay sa akin. Ang screen ay malinaw na nagpapakita ng taong 2039. Ang flight na sinakyan mo noon ay nawala. Lahat ay naghahanap pati ako. Ang boses niya ay nanginginig ng sobra. Nagmulat ako ng mata, tinitingnan ang taon sa telepono. Hinawakan ko ang mga pinunglinya sa sulok ng mata ni Liu Rulay. Ang aking Rulay ay talagang tumanda na. Lumitaw muli ang subtitle sa isip ko, nawawala sa loob ng 15 taon. Kaya ang mga eksena ng pagkasama ng mga anak ko ay hindi pa naginit. Ito ay nangyayari ngayon. Dahil nawala ako, lahat sila ay napunta sa maling landas. Rulay, bilis, tawagan si Xinger at si Chenner. Gusto kong makita ang mga anak ko. Sumigaw ako sa pagkabahala.
Nang marinig ang mga pangalan ng dalawang bata, nagbago ang mukha ni Liu Rulay, umiwas siya ng tingin. Napalunok ako. Magsalita ka. Anong nangyari sa kanila? Sa sandaling iyon, narinig mula sa bintana ang isang malungkot na pagsusumamo. Liu Rulay. Maawa kayo, pakawalan ang pamilya namin. Bigyan niyo lang ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat kahit maging baka o kabayo. Tumakbo ako sa bintana at nakita ang isang lalaking nasa gitna ng edad na nakaluhod sa bakuran ng villa. Sa likuran ko ay may isang lalaki at isang babaeng nakaluhod, dalawang kabataan. Biglang nag-activate ang larawan sa isip ko, ang magkapatid na ito. Sila ang dahilan kung bakit tuluyang naging masama ang aking anak. Huwag mo silang pakialaman, hahawakan iyan ng katiwala. Niyakap ako ni Liu Rui mula sa likod, sinusubukang harangan ang aking paningin. Itinulak ko siya palayo. Diretso akong tumakbo pababa ng hagdan gamit ang tsinelas. Pagdating ko sa bakuran, nakita ko ang isang katiwalang may mabagsik na mukha. Inuutusan niya ang mga gwardiya na kalagkarin ang 3 taong iyon. Tumahimik kayo. Ginising niyo si Liu Rui. Gusto ba ninyong mamatay? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mahigpit na kumapit sa binti ng katiwala. Katiwalang Zhao, pakiusap, hayaan niyo akong makita si Liu Rui. Dinala ko ang aking anak na lalaki at babae. Ang anak kong babae ay may pagkakahawig kay Ginoong Ji noong siya ay bata pa. Kung gusto sila ni Liu Rui o ng binata, ibibigay ko silang lahat sa inyo. Galit na galit ako. Ang pundasyon ng pamilyang itinayo ko, Jibada. Kailan ito naging ganito? Ang binatilyong nakaluhod ay si Linzi at ang dalaga ay si Linying. Si Linying ay 18 taong gulang, puno ng takot sa kanyang mukha. Malinaw na lumitaw sa aking isipan. Ang tila mahinang si Linying na ito ang siyang gagamit ng pamutol upang hiwain ang mga paa ng aking anak. Nakasuot ako ng aking pantulog. Mabilis akong tumakbo palapit. Lumingon ang katiwala, sasabihin pa lang nan sino ka. Ngunit si Liu Rui ay sumugod na palabas na may dalang itim na payong. Bada, mag-ingat ka sa hangin. Hindi ko siya pinansin. Hinila ko ang nasa katanghaliang gulang na lalaki para tumayo. Tumigil ka sa pagluhod. Hindi mo na kailangang bayaran ang utang. Natigilan ang lalaki. Tinitigan din ako ni Linzi at Linying. Sino ka ba? Mangahas kang makialam sa mga gawain ng pamilya Liu. Nanlamig ang mukha ng katiwalang Zhao, iniunat ang kamay upang itulak ako. Pumutok. Pumalakpak ako ng malakas, mahigpit na sinampal sa mukha ng katiwalang Zhao. Naging tahimik ang lahat. Nagulat ang mga gwardya. Hawak ng katiwala ang kanyang pisngi, naghahanda ng magalit. Ngunit pumutok, sinipa siya ni Liu Rui sa tiyan. Sumigaw ang katiwalang Zhao sa sakit. Diretsong lumipad sa ornamental fish pond sa tabi. Walang galang. Malamig at matalim ang mga mata ni Liu Rui. Lumingon siya, ngunit mahinang hinimas ang aking kamay. Bada, nasaktan ka ba? Papatayin ko siya ngayon at ipapakain sa mga aso. Inalis ko ang kanyang kamay, hinawakan ang kanyang tenga, at pinatingkad ito. Hindi umiwas si Liu Rui, sa halip, yumuko siya upang hindi ako mahirapang abutin. Sabihin mo, nasaan si Tio Zong? Saan nagmula itong katiwalang nag-aakalang aso siya? 15 taon akong nawala, at naging halimaw ka na walang pakialam sa buhay ng tao. Nanginginig ako sa galit. Si Lin Jie ay nakakita sa babaeng negosyante na si Liu Rulay, na kilalang walang takot sa pagpatay, na hinuhuli ang tainga ng isang lalaki sa bulwagan. At nasisiyahan pa, bada, mali ako. Huwag kang magalit, pakiusap ni Liu Rulay, lumingon ako sa pamilya Lin, bakit hindi kayo umalis agad? Huwag na kayong magpakita sa akin muli. Ang pamilya Lin para silang pinatawad, nagtakbuhan palabas. Pinagmasdan ko ang likuran ni Linying, pilit nang inipit ang ngipin, huwag hayaang makalapit ang mga ito sa mga bata. Kakabitaw ko lang sa tenga ni Liu Rulay, biglang sumipa ang bakal na pinto ng villa. Isang mabangis na itim na sports car ang nag-drift papasok sa bakuran. Bumukas ang pinto ng kotse, isang binata na puno ng galit, nakasuot ng itim na leather jacket ang bumaba. Ang kanyang mga mata at kilay ay halos katulad ko, at may dala siyang isang sako na puno ng dugo. Biglang namutla si Liu Rulay. Mabilis niya akong tinakpan sa likod. Inihagis ng binata ang dugo ang sako sa lupa at tumingin kay Liu Rulay. Ngumisi siya ng may sakit, ma, narinig ko na may bago kang kapalit ni Itay sa kama. Buti naman. Inalis ko na ang nauna. Ito, gusto ko munang hiwain at laruin. Bago pa siya matapos, isang ulo ang gumulong mula sa sako. Ang mukha ay eksaktong kamukha ko. Dumaloy ang dugo ko pabalik, tinitigan ko ang binata sa harap. Ang sarili kong anak si Jichen. Chenner. Napasigaw ako, nanginginig ang boses. Biglang tumigil si Jichen. Tumawid ang tingin niya sa balikat ni Liu Rulay at diretsong tumutok sa mukha ko. Sa kanyang mga matang puno ng kalupitan. Nagkaroon ng panandali ang pagkalito na agad pinalitan ng mas baliw na pagiging mabangis. Oy! Mataas ang kalidad ng artista na natagpuan mo ngayon, ha? Pati boses ginaya mo. Bumulot si Jichen ng isang punyal na may dugo mula sa kanyang bota. Isang hakbang palapit sa akin. Ma, bumababa ang taste mo.
Nagdala ka ng ganitong matanda at mahina. Ilang hiwa ba ang kaya niya? Jai-chen! Tumigil ka, sigaw ni Liu Rulay, ibinuka ang kanyang mga braso para protektahan ako ng husto. Wala kang alalahanin. Siya ang tunay mong tatay. Hindi siya namatay. Bumalik na siya. Tunay na tatay. Para kay Ji-chen, parang pinakamalaking biro ito. Tumawa siya ng malakas, tumawa hanggang sa lumuha. Bigla siyang tumigil. Teksto, 102 ang susunod, pero sa input ay 102 na may teksto. Siguro may maling bilang. Ipagpapatuloy natin. At ano ang nangyari? Samantalahin ka niya ng lasing ka, at ipinagbili ang ate mo sa itim na merkado para kunin ang dugo. 3 taon na ang nakalipas, nag-uwi ka ng isa pa. Ninakaw niya ang pangunahing sikreto ng kumpanya at ipinagbili sa karibal. Liu Rulay, nababaliw ka na ba? Para sa isang patay na tao. Gusto mo bang patayin ang buong pamilya natin? Para akong sinaktan ng kidlat, hindi makapaniwalang tumingin kay Liu Rulay. Hindi niya ako matingnan sa mata, nanginginig ang labi, bada, pasensya na. Miss na miss kita. Naghahanap lang ako ng anino. Tumahimik ka. Itinulak ko si Liu Rulay, naglakad ng mabilis papunta kay Ji-chen. Ang dulo ng kutsilyo ay 1 pulgada mula sa puso ko. Saksakin mo. Tinitigan ko siya ng mahigpit, namumula ang mga mata. Nagaling ka na ha? Ako ang nagturo sa iyo ng paglalakad, nagturo sa iyo ng pagsasalita. Ngayon ay tinututukan mo ako ng kutsilyo. Ji-chen, may marka sa iyong kaliwang puwit. Noong 3 taong gulang ka, umihi ka sa kama at hindi mo sinabi. Inilagay mo ang kumot sa washing machine at muntik mong sumabog ang bahay. Ang mga bagay na ito. Alam ba ng mga kahalili iyon? Ang kamay ni Ji-chen na may hawak na kutsilyo ay biglang nanginginig, lumawak ang mga pupil. Ikaw, Li. Nanginginig ang kanyang labi, ang punyal ay bumagsak sa sahig na may kalansing. Itinaas ko ang aking kamay. Isang matinding sampal sa kanyang mukha. Pa! Ang sampal na ito. Sa pilitan kang walang paggalang sa nakatatanda, walang pangangalaga sa buhay. Binaliktad ko ang kamay at isa pang sampal. Ang sampal na ito. Sa pilitan kang nagpakababa, hindi tao, hindi multo. Si Ji-chen ay napalingon sa gilid dahil sa sampal. Hindi siya gumanti. Bigla siyang parang isang batang nasira, lumuhod sa harap ko ng malakas na plop. Mahigpit niyang niyakap ang aking binti, umiiyak ng malakas. Tatay, ikaw talaga? Bakit ngayon ka lang bumalik? Si ate, malapit na siyang mamatay. Tatay. Iligtas mo si ate, malapit na siyang mamatay sa paghihirap. Mahigpit na niyakap ni Ji-chen ang aking hita. Umiiyak ng masakit. Ang batang ito kanina ay may hawak na kutsilyo para saktan ako, ngayon ay parang isang tuta na nalulunod. Hinawakan ko ang kanyang kwelyo at itinaas siya. Diretsuhin mo ang dila mo, ano ang nangyari kay Xinger? Si Ji-chen ay puno ng sipon at luha, nanginginig ang buong katawan. Nagkasakit siya ng kakaibang sakit, kailangan ng espesyal na gamot ni Cage mula sa underground black market. Si ate, para makuha ang gamot, ay kusang pumunta sa kanyang underground clinic bilang live na eksperimento. Si KJ ay baliw. Iniksyonan niya si ate ng neurotoxin. Si ate ngayon ay wala sa tamang pag-isip, pinuputol ang sinumang makita. Malapit nang maging halimaw. Boom! Sinipa ni Liu Rulay ang katabing solid wood na mesa at nabasag ito. Ang mga tilad ng kahoy ay tumalsik, sumugat sa pisngi ni Ji-chen, ngunit hindi man lang siya nangahas na umiwas. Si Liu Rulay ay may pulang mga mata, parang isang ina na leopardo na nagbabantay sa kanyang anak. Bigla siyang humugot ng isang silver desert eagle mula sa kanyang baywang. Ang slide ng baril ay umingay. Tagapamahala Zhao, tipunin mo ang 300 mandirigmang handang mamatay, dalhin ang mabigat na armas. Ako ang magwawasak sa ilalim ng lupa na itim na pamilihan ngayong gabi, at tadtarin ang taong apelyidong Kai para pakainin sa aso, sabi ni Liu Rulay na nagdangalit ang ngipin. Ang nakamamatay na hangin ay umaabot sa langit. Ang mga gwardiya sa labas ng bakuran ay agad na nagload ng bala. Ang matinding kapaligiran ng pagpatay ay bumalot sa buong villa. Pinadyak ko ang aking kamay sa natitirang kalahati ng mesa, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Tigilan niyo ako! Biglang tumahimik ang buong lugar. Si Liu Rulay ay nakatayo roon na hawak ang baril, namumula ang mga mata habang nakatingin sa akin. Ang mga gwardyang mukhang masasama ay nagkatinginan, hindi man lang makahinga. Dadalhin mo ang 300 tao para makipag-away. Para mamatay. Sinimangot ko si Liu Rulay sa kanyang ilong. Kung susunugin mo ang unang putok, ang baliw na iyon ay papatayin si Xinger pagkatapos. Wala ka bang utak? Nanginginig si Liu Rulay sa aking mga salita. Ang baril sa kanyang kamay ay halos mahulog. Ang babaeng emperador ng negosyo na desidido sa pagpatay sa harap ng iba, ngayon ay parang isang maliit na batang babae na nagkasala sa harap ko. Nakita ang pagpapakita ng ganap na otoridad ng ama. Na-activate ang sistema. Na-trigger ang emergency main quest, iligtas ang panganay na anak na babae na si Jixing. Ibinigay ang starter pack. Nakuha ang passive skill, hindi nagbabago ang kulay kahit bumagsak ang bundok.
Nakuha ang item thermos ng ugnayan ng pamilya. Isang malamig na mekanikal na boses ang dumaan sa aking isip. Naramdaman kong naging masigla ako. Ang pagod na dala ng paglalakbay sa oras ay nawala. Hindi ko na pinansin ang mag-ina na nakatulala. Lumingon ako at naglakad papunta sa kusina. Initin ang kawali. Pakuluan ng tubig. Kumuha ng isang dakot ng pansit. Maghiwa ng 2 sibuyas. Initin ang mantika sa kawali. Iprito ang 2 perpektong sunny side up na itlog na ginintuang kayumanggi. Mabilis ang aking mga galaw. Tulad ng umaagos na tubig. 15 taon na hindi nagluto, ngunit hindi nawala ang aking kasanayan. Pagkatapos ng 10 minuto, inilagay ko ang isang mangkok ng mainit na yangchan noodles sa lumang dermos na biglang lumitaw sa lababo. Ang dermos ng ugnayan ng pamilya ay nagpapalaki ng aroma ng pagkain. May 100 na epekto sa pagtagos sa espiritu ng mga malalapit na kamag-anak. Bitbit ko ang dermos, naglakad patungo sa pintuan ng villa. Hinawakan ni Lirunay ang aking braso. Nanginginig ang kanyang boses, bada, ikaw lang ang pupunta, masyadong mapanganib. Iyan ang teritoryo ni KJ. Bitawan mo ako. Hindi ako lumingon. Pupunta ako para sunduin ang anak ko pauwi para kumain. Itinulak ko ang pinto at lumabas sa dilim. Narinig ko ang pigil na hikbi ni Liruy mula sa likuran. Sa ilalim ng lupa, ang mga neon lights ay kumikislap na may katakot-takot na pulang liwanag. Ang hangin ay puno ng halo ng mantika, dugo, at murang alkohol. Dala ko ang isang thermal container. Nagmamadali akong naglakad papunta sa underground clinic ni Cage. 2 gwardiya na may dalang submachine gun ay itinutok ang baril sa aking ulo. Tumigil! Anong ginagawa mo? Hahanapin ko si KJ. Hindi man lang ako kumurap. Nagdadala ng pagkain. Sa loob ng klinika, sa surveillance room. Si KJ ay mumunguya ng tabako, nakatingin sa akin sa screen. Ngumiti siya ng malupit. Itong lalaki ay kamukhang-kamukha ng yumaong asawa ni Liruy. Ang alipor sa tabi niya ay nagsabing pabiro, "Boss, si Liruy ay talagang nababaliw." Naghanap na naman siya ng kapalit para mamatay. Pumutok si KJ ng usok, puno ng panunuya ang kanyang mga mata. Papasukin siya. Titignan ko kung paano haharapin ng peking ito si Jixing, na ginawang patay na makina, kung hiwain siya ng buhay. Ilipat ang surveillance ng laboratorio sa malaking screen. Pagkatuwaan tayong lahat. Tumawa ng malakas si KJ. Pinindot agad ng alipores ang buton para papasukin ako, puno ng pagkatuwa. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na bakal na pinto. Isang matinding amoy ng dugo ang sumalubong sa akin. Nakakasuka. Madilim ang ilaw sa laboratorio, may mga maitim na dugo na tumalsik sa dingding. May mga pira-pirasong paa at kamay na nakakalat sa sahig, tila mga dating kapuspalad na dinala rito. Isang payat na figura na nakasuot ng puting gown. Nakatungo sa sulok, may ginagawang gamit. "Singer," mahina kong tawag. Biglang natigilan ang figura, dahan-dahang lumingon. Ang puso ko ay biglang sumakit, halos hindi ako makahinga. Iyon ang aking anak na babae na dati kong iningatan. Siya ay payat, walang laman ang mga mata, puno ng pulang guhit ang puti ng kanyang mga mata. Ang kanyang puting gown ay nabahira ng dugo, nagiging maitim na pula, naglalabas ng kasuklam-suklam na amoy. Mahigpit siyang may hawak na matalas na scalpel. Tumutulo pa ang dugo mula rito. "Isa na naman," sabi ni Jixing, nakatagilid ang ulo. Ang boses niya ay paos, parang 2 papel de liha na nagkikiskisan. Titig na titig siya sa mukha ko, ngumiti ng kakaiba. Parang demonyong gumapang mula sa impyerno. Ang baliw na si Liruy ay nagbigay na naman sa akin ng bagong laruan. Hindi pa natatapos ang salita, sumugod siya tulad ng isang leopardo, napakabilis. Dala ang mabahong hangin. Hindi ako umiwas. Malamig na scalpel ang biglang dumampi sa aking lalamunan. Tumagos ang dulo sa balat, tumulo ang mainit na dugo sa aking leg. Kung itutulak pa niya ng kalahating pulgada, mamamatay na ako. "Bakit hindi ka umiwas?" Nagpakita ng pagkalito ang mga mata ni Jixing. Puti ang kanyang daliri sa paghawak ng kutsilyo, tila sobrang lakas ng kapit. "Pek, hindi ka ba takot mamatay? Babalatan kita ng paunti-unti." Lumapit siya sa mukha ko. Malamig ang boses, puno ng intensyong pumatay. Tumingin ako sa kanyang pinahirapang mukha. Umiiyak ang aking mga mata. Hindi ko pinansin ang kutsilyo sa leg, dahan-dahang itinaas ang kanang kamay. Binuksan ko ang thermal container. Click! Nang bumukas ang takip. Isang matinding amoy ng scallion at pritong itlog ang biglang kumalat sa laboratorio na puno ng amoy ng dugo. Sistema, na-trigger ang epekto ng E-Family Bond thermal container. Positibo 500 sa spirit penetration. Ang mabangong amoy ay agad na nagpalayas ng amoy ng dugo. Bahagyang kumibot ang ilong ni Jixing. Biglang nanginginig ang kamay na may hawak kutsilyo. "Singer, ginawa ni tatay ang paborito mong yangchan noodles." Mahina ang boses ko, parang natatakot na gisingin ang natutulog na sanggol. Nilagyan ko ng 2 itlog. Walang silantro. Nanlaki ang mga mata ni Jixing, bumilis ang paghinga. "Tumigil ka! Ikaw na peke, tumigil ka!" Sigaw niya. Mas pinisil niya ang kutsilyo sa leg ko, mas mabilis ang daloy ng dugo.
Hindi ko pinansin ang sakit sa leg. Tumingin ako sa kanyang mga mata, mahinang bumulong. Noong unang panahon, may isang clumsy na maliit na oso. Gusto nitong pumitas ng isang ulap para gawing sombrero ng buwan. Ito ang paborito kong bedtime story para kay Jixing tuwing gabi bago siya mag 7 years old. Bukod sa aming dalawa, walang ibang nakakaalam nito sa mundo. Umakyat ang maliit na oso, umakyat ni. Nasugatan ang tuhod. Sinabi ng buwan sa kanya, huwag mo nang ituloy. Tinakpan ni Jixing ang kanyang tenga, sumigaw sa sakit. Nanginginig ang kanyang katawan. Ang kabaliwan at pula sa kanyang mga mata ay nagsimulang kumupas na parang tubig. Ang kanyang depensa ay tuluyang nasira sa sandaling iyon. Sinabi ng buwan sa kanya, huwag kang umiyak, maliit na oso. Ang yakap ni tatay ay mas malambot kaysa sa ulap. Natapos ko ang huling pangungusap. Sa wakas ay umagos ang luha ko. Singer, bumalik na si tatay. Si tatay ay nandito para iuwi ka. Klang. Nahulog ang scalpel na puno ng dugo sa malamig na sahig. Lumuhod si Jixing, nang hina ang mga binti. Tumingin siya ng walang imik sa mainit na yangchan noodles sa thermal container. Tumingin ulit sa aking mukha. Sa kanyang mga mata na walang laman, sa wakas ay umagos ang mga luha. Muli niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa aking mukha. Sa kanyang mga mata na walang laman, sa wakas ay napuno ng luha. Parang rumaragas ang baha na bumuhos, tatay, nanginginig niyang iniunat ang kamay na puno ng dugo, gustong hawakan ang mukha ko. Pero natakot at binawi ito, ako lang ito, nandito si tatay. Yumuko ako at mahigpit siyang yakapwa. Mahigpit na hinawakan ni Jixing ang damit ko, inilubog ang ulo sa balikat ko, humagulgol ng malakas. Ang 15 taong hinanakit, takot, pahirap, sa sandaling ito ay sumabog, tatay. Ang sakit ko, araw-araw nila kinukuha ang dugo ko, akala ko hindi na kita makikita. Dahan-dahan kong tinapik ang likod niya, parang may kumakagat sa puso ko, huwag kang matakot, nandito si tatay. Walang makakagalaw sa'yo, sa control room, tuluyang nanigas ang ngiti ni Cage. Nahulog ang tabako sa kanyang hita, napainit siya na biglang tumalon, demonyo, umiyak pala ang babaeng demonyo. Sino ba talaga itong matandang ito? Galit na sigaw ni Cage, nataranta ang alalay. Sabay turo sa screen, boss, may mali, pek ito, may kakaiba. Kakaiba ka dyan, sa teritoryo ko, kahit sino pang Diyos o Hari, kailangang sumunod. Pinagsusuntok ni Cage ang alalay, galit na sumugod sa control panel, sa loob ng laboratorio. Hikbi ng hikbi si Jixing habang kinuha ang termos, nilalamon ang pansit, dahan-dahan lang. Baka mabulunan ka, pinunasan ko ang dugo sa mukha niya, kakalunok lang niya ng pansit. Biglang kumikislap ng mabangis ang pulang alarm sa kisam ng lab, ang nakakasilang na tunog ay pumunit sa panandaliang pagmamahalan. Mula sa speaker sa dingding, tumunog ang galit at baliw na tawa ni Cage, ang galing ng eksenang mag-ama. Nakakaantig ng puso, kung ganoon kayo kalapit, dito na kayo manatili magpakailanman. Bumagsak, ang makakapal na bakal na pinto sa paligid ng lab ay bumagsak ng mayabag, tuluyang nakakandado. Buksan ang balbula ng lason, gagawin kong spesimen ang mag-amang ito, isasabit ko sa bulwagan ko. Ang baliw na tawa ni Cage ay umalinggaw sa nakakulong na espasyo, may sumisitsit mula sa bentilador, nagsimulang kumalat ang luntiang lason sa loob ng lab. Nagbago ang mukha ni Jixing, biglang ibinagsak ang termos, dinampot ang scalpel sa sahig, tumayo sa harapan ko, tatay. Tumakas ka na, haharangin ko sila, muling nagningning sa kanyang mga mata ang determinadong kamatayan. Inabot ko ang balikat niya, marahang hinila siya sa likod ko, dingdi. Natukoy ang nakamamatay na banta. Inilabas ng sistema ang misyon ng pagpatay, wasakin ang iligal na pamilihan, gantimpala ay elixir ng super body enhancement, T. Inikot ko ang leg ko, pumutok ang mga buto ko, kung may gustong mamatay, ngayon ko na kayo susunduin. Ang luntiang lason ay parang ahas na sumabog mula sa bentilador, ang nakakasilang na amoy ng kemikal ay pumuno agad sa buong lab. Pula ang mga mata ni Jixing, itinulak ako palayo, itinaas ang scalpel na may dugo. Nakatitig sa high voltage vent na kumikislap ang asul na apoy, tatay, isang hawak lang ng lason, patay na tayo. Lalaslasin ko ang grid, tapakan mo ako palabas, sigaw ni Jixing. At nagtangka siyang sumugod sa high voltage grid, hinawakan ko ang pulso niya, bigla siyang hinila sa yakap ko. Parang bakal na pangipit ang mga braso ko, mahigpit na iningatan ang kanyang payat na katawan, kalokohan. Sumabog ang nakakasilaw na spark mula sa grid. Tatay, wala ng oras, umiiyak na sabi ni Jixing. Tumigil ka, inipit ko ang ulo niya sa dibdib ko. Ang passive skill ng sistema, hindi natitinag kahit gumuho ang bundok, ay gumana ng husto, hindi man lang gumulo ang tibok ng puso ko. Huwag kang matakot, tinapik ko ang likod niya, sabay ngiting mapait. Ang nanay mo ay hindi ako papayag na mamatay, mula sa speaker, narinig ang baliw na pang-aasar ni Cage, hanggang kamatayan nagpapabanggit ka pa. Si Liu Ruiman ay may pakpak, hindi siya makakapasok sa kuta kung 18 palapag sa ilalim ng lupa, pagkasabi niya. Bumagsak,
Biglang sumabog ang kisam sa itaas nila, may nakakasilang na tunog ng pagbita. Ang buong iligal na klinika ay nanginginig ng malakas, parang tinamaan ng magnitude 1.0 na lindol, sunod-sunod na pumutok ang mga ilaw sa kisam. Malalaking piraso ng konkreto na may bakal, bumuhos na parang ulan, ano nang nangyayari? Lindol, ang boses ni Cage sa speaker ay biglang pumiyok, boom. Isang nakakabinging pagsabog ang pumunit sa pandinig, isang malaking dilaw na mechanical shovel, na may mabangis na enerhiya. Dumiretso sa 3 metrong kapal ng reinforced concrete na kisem, sa gitna ng nagkalat na bato at usok, isang heavy excavator na parang sinaunang halimaw. Puwersang bumagsak mula sa langit, direktang sumugba sa gitna ng lab, physical penetration. Simple at brutal, dinurog ng truck ng heavy machinery ang mga lamesa sa lab, ang hanging dala nito ay agad na nagpakalat ng luntiang lason. Sinipa ng isang tao ang pinto ng driver's seat ng walang hiya, unang tumapak sa truck ang isang pairs ng wine red na high heels, si Liu Rui na naka-black high-fashion coat. Lumipad ang laylayan ng kanyang coat sa hangin, hawak niya ang 2 Desert Eagle, parang yelo ang tingin. Marangal na pumasok, hindi man lang tumingin. Nagpaputok ng 2 beses, tumpak na binasag ang 2 main valve na naglalabas ng lason sa dingding. Agad na kumalat ang berdeng lason, "Wag mong galawin ang asawa ko, gagawin kong libingan ang lunggamong ito." Nagngangalit na sumigaw si Liu Rui, at isang itim na anino ang sumugod mula sa likod ng excavator na parang leopardo. Suot ni Jichen ang itim na leather jacket, may dalang espesyal na alloy baseball bat, mukhang grabe ang galit, "Ginawa mong eksperimento ang ate ko. Mamatay na kayong lahat." Kumislap ang kanyang anyo at sumipol ang baseball bat sa hangin. Ang 2 mabigat na gwardiya na sumugod, ni hindi nakapagsigaw, diretsong nabasag ang helmet. Parang basahang supot na lumipad, bumagsak ng todo sa pader. Tumingin ako sa gulong-gulong paligid at sa mag-ina na bumaba mula sa langit. Binitawan ko si Jixing sa aking mga bisig, saka itinaas ang hinlalaki kay Liu Rui na nakatayo sa excavator, asawa, astig. Ang sandaling malademonyo at malamig na mukha ni Liu Rui ay biglang nanginginig, sumilay ang galak sa kanyang mga mata. 2 mamula-mula ang kanyang maputing pisngi, mabilis siyang umiwas ng tingin at bumuntong hininga ng mayabang. "Tumigil ka na sa kakasatsat, uwi na lang tayo at pag-uusapan ito." Natukoy, matagumpay na nasanay ng host ang kanyang asawa. Dagdag prestihiyo sa pamilya, positibo 1-0-0. Natulala si Jixing sa eksena, nakalimutan pang umiyak. "Ma, Xiao Chen, ate, pinaghirapan mo ito. Ngayong araw, maghihiganti ang kapatid mo para sa'yo." Idinaga ni Jichen ang kanyang bat sa lupa, namumula ang mga mata. Mula sa broadcast, dumating ang galit na sigaw ni Cage, "Liu Rui, baliw ka ba? Inuhukay mo ang aking teritoryo gamit ang excavator. Pamilya kayong lahat ng siraulo, mamatay na kayong lahat." Sigaw niya ng buong yabang. "Mga eksperimento. Lahat kayo, palabasin, punitin niyo sila." Kasabay ng nakakairalang tunog ng mga gulong ng makina. Ang mga pader sa paligid ng laboratorio ay biglang bumukas, dose-dosenang mga higanting lampas 2 metro ang taas, puno ng tubo, muscled na deformed na mabibigat na binagong mandarambong. Dumaloy ang laway mula sa kanilang mga bibig, lumabas mula sa mga lihim na pinto, hawak ang mga chainsaw at martilyo, tanging uhaw sa dugo ang kanilang mga mata. Dahil sa dami at saradong kapaligiran, ang mga halimaw na ito ay parang gilingan ng karne. "Bada! Umatras ka!" Tumalon si Liu Rui mula sa excavator, pinaputukan ang 2 baril. "Harangin mo ako, magtago ka sa likod." Si Jichen naman ay sumugod sa aking kaliwa, hawak ang baseball bat. Pinulot ni Jixing ang scalpel sa lupa, pinunasan ang dugo sa kanyang mukha, at tumayo sa aking kanan. Tiningnan ko ang aking asawa at mga anak na nakapalibot sa akin, ngumiti ng kaunti, 15 taon na ito. Marami silang pinagdaanan. Ngayon, dadalhin ko sila palabas sa laban na ito. Na-trigger ang passive skill, absolute paternal rule. Dagdag 200% lakas ng buong pamilya. Isang pamilya, dapat nagsasama-sama. Pinihit ko ang aking pulso at humakbang sa harap ng 3. "Chenner, tutukan ang kaliwang gilid, wag mong direktang lalabanan, paluin ang kanilang mga tuhod. Rui, supilin ang kanang gilid, barilin ang asul na tubo ng gamot sa kanilang leg. Singer, sabihin ang mga kahinaan." Sunod-sunod kong inutos. Malakas ang boses ko na para bang kampana. Sandaling natigilan sina Liu Rui at Jichen, nakasanayan na nilang lumaban ng mag-isa. Ito ang unang pagkakataon na may nag-utos sa kanila sa labanan. "Sundin mo ang iyong tatay." Si Liu Rui ang unang nakabawi. Sumabog ang apoy mula sa kanyang mga baril, biglang sumiklab ang labanan. Ang 4 na pamilya ay magkatalikod. Unang pagtutulungan. 3 sa kaliwa, 3 pulgada sa kanan ng puso ang energy core. Tinitigan ni Jixing ang mga binagong tao na papalapit, sumigaw ng malakas ng mga kahinaan. Tumpak ang pagbaril ni Liu Rui. Tamang-tama ang bala sa itinuro ni Jixing, ang 3 malalaking binagong tao ay biglang nangisay at bumagsak.
Dalawa sa kanan, mahina ang ilalim, kanang binti ay prosthetic. Sumigaw muli si Jixing. CJ, tumawa ng malakas si Jichen. Parang kidlat siyang gumalaw, umiwas sa chainsaw na pumapatak na palapit, at pinaikot ang kanyang alloy baseball bat na parabang isang kalahating buwan. Ang kanang binti ng dalawang binagong tao ay naputol, bumagsak ng mabigat ang kanilang mga katawan. Tatay, mag-ingat sa itaas, sigaw ni Jichen, isang mabilis at maliit na binagong tao. Tulad ng gagamba na nakakapit sa kisam, may daladalang may lason na punyal na pababa sa aking ulo. Hindi man lang ako kumurap. Umiling ako ng kalahating hakbang, tumpak na umiwas sa talim, at mabilis na inabot ang aking kanang kamay. Hinawakan ko ang lieg ng binagong tao, ginamit ang kanyang bigat upang ihagis siya pababa, ang kanyang ulo ay bumagsak sa basag na konkreto. Nagkalat ang utak, agad namatay. Ang galing! Ang galing mo, asawa! Habang nagpapalit ng magazine, sumigaw si Liu Rui ng may paghanga. Puno ng mga bituin ang kanyang mga mata. Tigil ang pagsipsip, alas 3. Sigaw ko ng malakas. Hindi man lang lumingon si Liu Rui, pumutok ang kanyang baril pabalik. Diretsong pinutok ang ulo ng isang binagong tao na sumubok sumalakay kay Jichen. Hindi maipaliwanag ang pagkakaintindihan sa pagitan naming apat. Si Jichen ang pangunahing umaatake, parang walang makakapigil, si Liu Rui ay may dalawang baril na parang dragon. Ang lambat ng apoy ay siksik at walang butas, si Jixing, gamit ang kanyang kaalaman bilang black market doctor, ay tumpak na nakatuklas ng mga kahinaan ng kalaban. Ako ang nagplano ng lahat, pumupuno sa mga butas at pumatay, wala pang 10 minuto. Ang dating malalakas na dosenang elite na mandirigma ng black market ay naging mga putol na paa at braso, nagkalat ang kaguluhan. Umaagos ang dugo na parang ilog, ang aming pamilya ay nakatayo sa bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo, wala man lang bagong sugat sa aming katawan. Sa likod ng bala-proof na salamin ng control room, si Kuya Kai ay nakaupo sa wheelchair, putla ang mukha. Ang kanyang ipinagmamalaking hukbo ng mga binagong tao ay pinutol ng 4 na baliw na ito na parang gulay, imposible. Talagang imposible ito, naninginig si Kuya Kai, walang tigil na pumapalo sa control panel. Tumapak ako sa mga durog na laman, mabilis na lumakad papunta sa bala-proof na salamin ng control room, itinaas ang kanang kamay. Ikinuyom ang kamao, mariing sinuntok ang 5 sentimetro na kapal na bala-proof na salamin. Boom, agad na kumalat ang mga bitak na parang sapot sa buong salamin, napasigaw si Kuya Kai sa takot. Sama ng wheelchair, napahiga siya paatras, isa pang suntok ang ginawa ko, gumuho ang bala-proof na salamin. Natabunan si Kuya Kai ng mga bubog, tumalon si Jichen sa control room, inapakan ang dibdib ni Kuya Kai. Ang tunog ng nabaliang tadyang ay malinaw at kaaya-aya, tumakbo ka, subukan mo ulit tumakbo. Iniangat ni Jichen ang baseball bat na puno ng utak, tinutukan ang ulo ni Kuya Kai, lumapit si Liu Rui. Itinutok ang baril sa gitna ng noo ni Kuya Kai, mangahas mong galawin ang anak ko, paano mo gustong mamatay? Nabali ang binti ni Kuya Kai. Masakit ang dibdib, umubo ng malaking dugo, ang buong mukha ay nagkusot. Matindi siyang tumitig sa aming pamilya, biglang nagbuga ng nakakabalisang tawa, hahaha. Liu Rui, Jibada, akala nyo ba panalo na kayo? Nanginginig ang kamay, mariing pinindot ang pulang buton sa armrest ng wheelchair, sabay tayong pumunta sa impyerno. Agad na umalinggaw ang pinakamataas na antas ng alarma sa buong underground fortress, babala, naka-activate na ang self-destruct program. Countdown 30 segundo, ang malamig na boses ng makina ay umalinggaw sa koridor, boom. Lumindol ng malakas ang lupa, mula sa itaas ay may nakakapangilabot na tunog ng mekanikal na pagnganga, bumagsak ang 10 toneladang super kapal na blast door. Nagtaas ng alikabok, ang makapal na bakal na pinto ay tuluyang naglock sa tanging labasan, wala man lang puwang. Ang buong 18 palapag sa ilalim ng lupa ay biglang naging isang selyadong bakal na libingan, si Kuya Kai na nakahiga sa wheelchair. Naglabas ng nakakatusok na tawa na parang kuwago, puno ng dugo ang bibig, nakaumbok ang mga mata. Parang baliw, tumakbo kayo, bakit hindi kayo tumakbo? Ang pintong ito ay gawa sa military-grade titanium alloy. Kahit ang anti-tank armor-piercing missile ay hindi sumisira, kahit mamatay ako ngayon, isasama ko ang inyong pamilya. Matinding tiningnan ni Liu Rui ang blast door. Agad na namula ang mga mata, marahas niyang hinila ang loob ng mamahaling coat. Napakagaspang ng kilos, 4 na kumikinang na micro-high-explosive bomb ang inilabas niya. Kahit hindi sumisira ang anti-tank missile, ngayon ay gagawin ko itong pulbos, galit na sabi ni Liu Rui. Ang magandang mukha ay nagkulubot dahil sa matinding galit, mabilis siyang tumakbo papunta sa blast door, nag-akalang idikit ang bomba sa biring ng pinto. Ang hinalaki ay nasa pulang pindutan na ng pagsabog, tigil, malakas kong sigaw. Tulad ng leopardo, mabilis akong lumabas, hinawakan ang pulso ni Liu Rui, mariin hinila paatras. Ang kabilang kamay ay parang kidlat, agad na inagaw ang microbomb sa kanyang kamay, bada.
Ano ang ginagawa mo? Kung hindi mo ito sasabugin, lahat tayo mamamatay. Nagpupumigla si Leroy, lumuha, hinanap kita ng 15 taon. Hindi kita pababayaang mamatay sa maruming lungga na ito, parang baliw na leon, sinubukan niyang kunin ang bomba sa akin. Ginamit ko ang counter grip, mariin ko siyang hinawakan sa aking dibdib, gusto mo bang ilibing ang buong pamilya? Ito ang ika-18 palapag sa ilalim ng lupa. Paligid ay pader na may dala, ang ganitong dami ng eksplosibo sa selyadong espasyo ay magdudulot ng tuluyang pagguho. Ang aking boses ay parang malakas na kulog, sumabog sa loob ng control room, lahat ay huminahon, makinig sa aking utos. Ang sigaw na ito, may dalang dating kapangyarihan ng pinuno ng pamilya, ang G-Bada na hindi sumasagot 15 taon na ang nakaraan. Ay ganap na bumalik, na-detect na matagumpay na napigilan ng host ang kaguluhan sa pamilya, kinuha ang ganap na kapangyarihan ng utos. Pamamahala positibo 1000, nakuha ang pansamantalang kakayahan na pambihirang pagpapasabog, malinaw na tumunog ang sistema sa isip. Dumagsa sa utak ko ang napakaraming kaalaman sa arkitektura at directional blasting, agad na tumahimik ang galit na si Leroy. Matamang tumingin sa akin, may hindi kapani-paniwalang pagsunod sa kanyang mga mata, si Ji-Chen na may hawak na baseball bat ay natigilan din. Lumunok, maayos na umatras sa tabi, hahaha. Nagpapanggap ka bang matapang? Maghintay kayong mamatay, kayong mga tanga ay magiging katas ng laman. Kahit ikaw ang komandante, hindi ka makakagawa ng pakpak para lumipad palabas, si Kuya Kai ay nagpupumiglas sa lupa. Patuloy na nang aasar ng hysterical, may kumislap na malamig na liwanag sa mga mata ni Leroy, itinaas niya ang kanyang mahabang binti. Ang pulang takong ng sapatos ay mariin inapak, ang panga ni Kuya Kai ay direktang nadurog, ang sigaw ay nanatili sa lalamunan. Pumikit ang mga mata, nahimatay dahil sa sakit, hindi ko na pinansin ang patay na aso sa lupa. Mabilis na inunat ang paningin sa paligid, ang mga mata ay napako sa makinang pang-medikal na kumikislap na berde sa sulok na may entablado ng pagpaparusa. Star, tanggalin mo ang medical defibrillator na iyon, tinuro ko ang makinang iyon. Malakas na nag-utos, pinunasan ni Jixing ang dugo sa kanyang mukha at walang pag-aalinlangang sumugod sa medical area. Siya ay isang nangungunang itim na doktor, lubos na pamilyar sa mga kagamitang ito, ang kanyang mga kamay ay naging mga anino. Sa ilang sandali ay pinutol ang makapal na power cord ng defibrillator, hinugot ang dalawang mabibigat na electrode plate, tatay, nasa akin na. Dalhin ito, sumugod sa electronic control panel sa tabi ng blast door. Itinuro ko ang motherboard ng password lock na patuloy na kumikislap na pulang ilaw. Isang sliding step si J-Star at sumugod, itinaas ang electrode plate, sinira ang blast cover. Itutok sa chipset ng motherboard, itaas ang power sa maximum, ilabas ang high voltage current, walang pag-atubili si J-Star. Gamit ang gilid ng electrode plate ay mariing sinira ang protective glass, idinikit ang dalawang electrode plate sa chip ng motherboard, ang nakakasilaw na asul na arko ay nag-alboroto. Ang high voltage current na libu-libong volts ay agad na tumagos sa defense system ng electronic lock, umusbong ang itim na usok mula sa motherboard. Biglang nagdilim ang screen ng main control room, nagpatunog ng nakakatusok na alarma, ang tumatalbog na pulang countdown ay naglabas ng mahinang tunog. Ang oras na mabilis na lumilipas ay biglang huminto sa 1 oras 45 minuto, ang sistema ay sapilitang naapektuhan. Nagkaroon ng pansamantalang pagka-freeze, magaling. Natigilan ang countdown. Nakuha natin ang 30 segundong mahalagang oras. Lumingon ako kay Ji-Chen, kinuha ko ang alloy baseball bat mula sa kanya. Chen, ikaw ang may pinakamatalas na pandinig. Ngayon ay iyon na ang turn. Dalhin ito, hampasin mo ang pader na iyon mula simula hanggang dulo. Hanapin mo ang istrukturang mahina ang tunog, iyon ang pinakamahinang dead corner ng pangunahing pader. Nagniningning ang mga mata ni Ji-Chen. Tinanggap ang baseball bat, dumiretso siya. Tulad ng isang asong may matalas na pangamoy, mabilis siyang gumalaw sa dingding. Tak, 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 ang malalim na tunog ng metal na paghampas ay umalinggaw sa underground fortress. Hindi. Ito ay solid, sabi ni Ji-Chen habang tumatakbo, malakas na nag-uulat. Napakabilis ng kanyang paggalaw, lumabas ang mga patak ng pawis sa kanyang noo. Tak, tak, dung-ing. Biglang huminto ang baseball bat, ang tunog ng paghampas ay biglang nagbago, naging hungkag at malalim. Tatay, dito. Masayang lumingon si Ji-Chen at sumigaw. Itinuro ang isang hindi kapansin-pansing bahagi sa sulok, mahina ang tunog, malaki ang hungkag sa loob ng pader. Mabilis akong sumugod, idinikit ang kamay sa malamig na pader, otomatikong umandar ang espesyal na kasanayan sa pagpapasabog. Sa isip biglang nabuo ang 3D perspective ng pader na ito, hindi nagkamali ang aking hinala, noong ginagawa ang gusali para makatipid. Nag-iwan sila ng isang nakamamatay na structural dead corner dito. Ang steel mesh sa loob ay may putol, isang manipis na layer ng semento lamang ang sumusuporta.
Ito ang tanging daan para makatakas ang buong pamilya. Lisize, babala. Na-restart ang sistema, magpapatuloy ang countdown 0 oras 15 minuto. Muling nagliwanag ang screen ng main control room. Ang pulang ilaw ay kumikislap na parang nagpapaalala ng kamatayan, muling itinaas ng kamatayan ang madugong side. Lumayo! Lahat lumayo! Itinulak ko si Jichen, kinuha ang 4 na minibomba na nakuha. Ang mga kamay ay naging anino, mabilis na binalatan ang metal shell ng bomba, kinuha ang high explosive sa loob. Muling hinugis at pinagsama, napakaikli ng oras, muli kong ibinalot ang fuse. Binuo ito sa isang standard na directional blasting device. 0 oras 10 minuto, 0 oras 9 minuto, ang pampatay na pagbilang ay parang martilyo. Malakas na tumama sa puso ng lahat. Inilagay ko ang directional bomb ng eksakto sa structural gap ng pader. Gamit ang nakakuhang tubo na bakal ay pinatigil ang bomba, tiyak na ang lakas ng pagsabog ay lalabas. 0 oras 5 minuto, 0 oras 4 minuto. Lahat, dumapa. Bigla akong lumingon, iniunat ang mga braso. Pinatigil ko si Liruyi, G-Star at G-Chen sa lupa, ginamit ang aking malawak na likod bilang hadlang sa pagitan nila at ng punto ng pagsabog. Bada! Sumigaw si Liruyi sa takot, sinusubukang bumaligtad para protektahan ako. Ngunit pinigilan ko siya ng mahigpit, huwag gumalaw. Ipikit ang iyong mga mata. Mariing utos ko. Boom! Ang nakakabinging pagsabog ay pumunit sa buong underground space. Ang mabangis na alon ng hangin na may daladalang mga bato ay malakas na tumama sa aking likod, sumakit ang lalamunan. Pinigilan ko ang dugo na pumulandit, ang 2 metrong kapal ng pangunahing pader, sa ilalim ng lakas ng directional blasting. Tulad ng papel na gumuho ng malakas, ang nakakasilaw na ilaw ng sasakyan ay pumasok sa pamamagitan ng butas. Ang sariwang hangin ay biglang pumasok, pinawi ang nakakasakal na amoy ng dugo. Sa labas ng butas. Tuloy-tuloy na isang inabandu ng sewer pipe patungo sa ibabaw. Tuloy, lumabas. Kinuha ko si Liruyi sa isang kamay, si G-Star sa kabila, itinaas ang paa. Malakas na sumipa sa puwitan ni Jichen, anong tinitigilan? Lumabas na. Ang 4 na pamilya ay naglakad sa mainit na bato, gumapang papasok sa sewer pipe. Sa sandaling lumabas kami sa ibabaw. Nang bumagsak kami sa damo, boom boom boom. Mas nakakatakot na sunod-sunod na pagsabog ang sumabog sa ilalim ng lupa. Ganap na gumuho ang kuta sa ilalim ng lupa, matinding pagguho ng lupa, marahas na apoy ang sumabog pataas. Puting-puti ang kalangitan na parang tanghali, ang buong itim na pamilihan sa ilalim ng lupa ay naging isang malaking bunganga na may lalim na 10-10 metro. Lahat ng kasamaan at karumihan ay tuluyang nailibing sa ilalim ng mga guho, ang matinis na tunog ng pulis na sirena ay pumutol sa kalangitan ng gabi. Dose-dosenang mga sasakyan ng pulis na may kumikislap na pulang-asul na ilaw ang pumaligid sa mga guho, mga espesyal na taktikal na pulis na may dalang anti-riot shields. Mabilis na naglatag ng barikada, ang searchlight ng helicopter ay tumama sa amin, kaming 4 na pamilya na puno ng alikabok ay nakatayo sa gilid ng mga guho. Puno ng putik, ngunit parang isang Diyos ng digmaan na lumabas mula sa impyerno, nakakatakot ang presensya. Huwag gumalaw, ilagay ang kamay sa ulo, sumuko. Ang namumunong kapitan ng pulis ay sumigaw gamit ang megaphone, maraming itim na butas ng baril ang nakatutok sa amin. Malamig ang mukha ni Liruyi, inayos ang gusot na buhok, at kumuha ng espesyal na gintong e-card mula sa bulsa. Inihagis ito, tingnan mabuti bago itutok ang baril sa akin. Nakuha ng kapitan ang at tiningnan, nagbago ang kulay ng mukha. Agad na itinago ang baril, tumayo ng tuwid, at magalang na sumaludo, Liruyi. Huli na kami dumating, hindi namin kayo nakilala, mangyaring mag-utos. Pinagpag ko ang alikabok sa damit, at itinuro ang gitna ng gumuhong kuta, may isang tinatawag na Kaije, ang leader ng itim na pamilihan sa ilalim ng lupa. Matigas ang buhay, malamang hindi pa patay, hukayin. Dalhin, at hukayin din lahat ng ebidensya ng kanyang iligal na eksperimento sa tao. Ilang espesyal na taktikal na pulis ay agad sumunod, tumakbo sa gilid ng guho kasama ang search and rescue dogs, sa ilalim ng isang malaking konkretong slab. Hinukay nila si Kaige na puno ng dugo ang mukha, ang kalahating katawan niya ay tuluyang nadurog, buto ang tumusok sa balat. Ang sigaw niya ay mas matindi pa sa sigaw ng baboy na kinakatay, nakakapangilabot, ang malamig na posas ay direktang sumakop sa kanyang mga kamay. Hinila siya palabas ng nakatalikod ang kamay. Jibada, Liruyi. Mamamatay kayo ng hindi maganda. Tulad ng isang patay na aso, si Kaije ay hinila sa sasakyan ng pulis, puno ng lason at kawalan ng pag-asa ang mga mata. Ngumiti ako ng malamig, ni hindi ko siya tiningnan, ang gumalaw sa pamilya ni Jibada. Ito ang kahihinatnan. Ang naghihintay sa kanya ay ang walang katapusang pagkabilanggo na mas masakit pa sa kamatayan. Natapos ang misyon, matagumpay na nalinis ang itim na pamilihan sa ilalim ng lupa, na protektahan ang pamilya na ligtas na umatras.
Gantimpala, pambihirang serum sa pagbabago ng katawan na imbak sa system space. Sa isip ko ay dumating ang malinaw na beep ng system. Huminga ako ng malalim, ang tensyon sa aking nerbiyos ay sa wakas naglaho, ang mabangis na labanang ito sa gabing ito. Ay natapos na. Lumingon ako sa aking asawa at anak, handang magbiro ng kaunti. Para pahupain ang sitwasyon, sa likod ko ay may mahinang tawag, Tidy. Ang boses ay parang isang simoy ng hangin na madaling dalhin. Mabilis akong lumingon, si Jixing ay maputla na parang papel, ang kanyang katawan ay umuga ng malakas ng 2 beses. Isang malaking buga ng mabahong itim na dugo ang lumabas mula sa kanyang bibig, ang itim na dugo ay tumalsik sa mga bato, at may sumisitsit na tunog ng pang-aagnas. Pumuti ang kanyang mga mata, at tuwid na nahulog pa atras. Singer! Nagingipit ang aking mga mata, sumugod ako at sinalo ang kanyang nahuhulog na katawan. Si Jixing sa aking mga bisig ay napakalamig. Mabilis na lumitaw sa kanyang balat ang kakaibang itim na ugat. Ang mga ugat na ito ay parang buhay na nilalang, gumagalaw ng mabaliw sa kanyang mga daluyan ng dugo. Ang 15 taon ng illegal na lab na eksperimento, ang mga neurotoxin na pilit na itinurok sa kanyang katawan, pagkatapos ng sobrang presyon at emosyonal na pagbabago. Sa sandaling ito ay ganap na sumabog. Bilisan, tumawag ng ambulansya. Sumigaw ako kay Lirui. Si Lirui ay nagmamadaling kinuha ang cellphone. Ang sikat na babaeng emperador ng negosyo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig na hindi man lang mabuksan ang screen. Si Ji-chen ay natakot, nanghina ang tuhod at bumagsak sa sahig. Mahigpit na tinakpan ang bibig ni Jixing na naglalabas ng itim na dugo. Ate, huwag mo akong takutin, lunukin mo. Sinipa ko siya palayo, binuhat si Jixing, umalis ka, huwag ka makahadlang. Sa labas ng emergency room ng ospital, ang pulang ilaw ay nakakasilaw. Si Lirui at Ji-chen ay nakaupo sa sulok. Nanginginig silang dalawa, parang 2 batang nagkamali. Si Ji-chen ay hinugot ang kanyang sariling buhok. At hinampas ang sarili ng 2 beses. Kasalanan ko lahat, sana napansin ko ng maaga na may mali kay ate. Pula ang mata ni Lirui. Biglang tumayo, at kumuha ng reserbang baril mula sa kanyang baywang. Pupuntahan ko at pupulubusin ko ang apelyidong Kai. Umabante ako, inagaw ang baril at pinilit ng 2 kamay. Diretso kong binakbak ang baril, nagkalat ang mga piyesa sa sahig, tumigil ka. Makapagpapagaling ba ang pagpatay kay Singer? Sigaw ko ng mahigpit. Si Lirui ay nanginig. Tumakip sa mukha at lumuhod, humagulhol. Biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Ang pangunahing doktor ay lumabas na puno ng pawis, nasaan ang pamilya ng pasyente. Ang lason ay sumakop sa puso, ang mga organo ay mabilis na humihina. Ang gamot na dala ng pulis ay masyadong matindi, kailangan ng dugo ng direktang kamag-anak bilang panlunas. Si Lirui ay sumugod. Hinawakan ang kwelyo ng doktor, kunin ang akin. Kunin ang lahat ng dugo ko. Buhayin siya. Si Ji-chen ay sumugod din, itinaas ang manggas. Kunin ang akin, bata pa ako. Itinulak ko ang mag-inang ito. Humarap ako sa doktor. Ako ang kanyang tunay na ama. Kayo na ang bahala. Ibinulong ko ang manggas ng aking kamiseta at lumakad ng marahan papasok sa blood extraction room. Sistema. Kunin ang superpower na body enhancement fluid, lahat ay sumanib sa dugo. Ding. Kumukuha, sumasanib. Ang malaking karayom ay tumusok sa aking ugat. Isang madilim na gintong init ang biglang umagos mula sa sistema, sumunod sa mga ugat patungo sa aking dugo. Ang pulang dugo ay dumaloy sa tubo papunta sa blood bag. Bahagyang kumikinang na may kakaibang liwanag. Tiningnan ng doktor ang blood bag, nanlaki ang mata, ang lakas ng aktibidad ng dugong ito. Wala nang satsat. Kumuha ng 1,000 mililitro, utos ko ng may pagngangalit. 2 malaking blood bag ang nakuha. Namumutla ang aking mukha, ngunit hindi ako umimik. Dinala ng nurse ang blood bag papasok sa emergency room. Tinanggal ko ang karayom, pinindot ang koton at lumabas ng pinto. Agad akong inalalayan ni Lirui, luha ang tumulo. Bada, ang dami mong naibigay na dugo. Kakayanin ba ng katawan mo? Inalis ko ang kanyang kamay, sumimangot. Matipuno ako. Ano itong kaunting dugo? Makalipas ang 3 oras, namatay ang pulang ilaw ng emergency room. Binuksan ng doktor ang pinto, puno ng pagkagulat. Milagro! Isang medikal na milagro! Nang sumanib ang espesyal na gamot sa dugo, hindi lang nalinis ang lahat ng lason, kundi naayos din ang lahat ng nasirang organo ng pasyente. Nang hina ang aking mga binti, bumagsak ako sa upuan. Umiti ako ng pilit. Ang anak ko, kahit si Hades ay hindi siya madadala. Makalipas ang 3 araw. I-ward sa pinakataas ng City Center Hospital. Ang sikat ng araw ay bumuhos sa buong kwarto sa pamamagitan ng malaking bintana. Dahan-dahang iminulat ni Jixing ang kanyang mga mata. Ang amoy ng disinfectant ay pumasok sa kanyang ilong. Ginagalaw niya ang kanyang mga daliri. Bigla siyang napaupo. Ang kanyang nakita ay nagpahabol ng hininga sa kanya. Ang sakit na kapatid na si Ji-chen, na laging pumapatay ng tao. Nakasuot ng pink na apron na may kitty cat,
nagtatago sa sulok na parang naghihintay, may hawak na pangbalat. Sa harap niya ay isang stainless steel na mangkok na puno ng patatas. Ang paraan ng pagkakapalit niya ng patatas. Para bang pinapahirapan ang kaaway. Nawala ang kalahating patatas, lumipad ang isang balat ng patatas sa malayo. Tumama sa pader. Bakit ang daming hukay ng patatas na ito? Galit na galit si Ji-chen, namumula ang mga mata. Itinaas niya ang pangbalat, nagkunwaring tatagain ang patatas. Umupo ako sa tabi ng kama, nilinaw ang aking lalamunan. Nanginginig si Ji-chen, agad na inalis ang matinding ekspresyon, pinalitan ng isang ngiti na mas masakit pa sa iyak. Tatay. Pasensya na, dahan-dahan kong babalatan, kinuha niya ang patatas. Parang may hawak na bomba, mainat na kinakaskas ang balat sa kabilang banda. Ang mapagpasyang babaeng negosyante na si Liu Rui ay pawis na nakatayo sa harap ng mesa, may hawak na 2 liryo. Inihahambing sa isang magandang porcelain vase, naputol ang tangkay ng bulaklak sa kanyang kamay, Mas mahirap pa ito kaysa mag-assemble ng C4 explosive. Galit na pumadyak si Liu Rui, lumingon at otomatikong gustong kunin ang baril. Wala siyang nahawakan, sa kanya lang naalala na kinumpiska ko na ang baril, inis na hinawakan ang kanyang buhok. Kumuha ng gunting, basta-bastang pinutol ang mga tangkay ng bulaklak, ang magandang baukwet ng liryo. Agad na naging mga baldeng sanga, nakaupo ako sa tabi ng hospital bed, may hawak na fruit knife. Mabilis na gumalaw ang kamay, isang perpektong apple bunny ang lumitaw sa aking palad, isiniksik ko ang apple bunny sa bahagyang nakabukang bibig ni Jixing. Mekanikal na ngumunguya ng 2 beses si Jixing, biglang umagos ang luha, Itay, patay na ba ako? Anong patay, buhay na buhay ka, iniuntog ko ang aking daliri. At pinindot sa kanyang noo, hinawakan ni Jixing ang kanyang noo, tumingin sa paligid, silang dalawa ay sinapian ng demonyo. Narinig ni Liu Rui ang ingay, iniwan ang kalahating baldeng liryo at sumugod, Singer, sa wakas ay nagising ka na. Mahigpit niyang niyakap si Jixing, umiiyak ng husto, si Ji-chen naman ay inihagis ang pamalatan. Gumapang papunta sa tabi ng kama, ate, sobra mo akong tinakot, akala ko wala nang magmamahal sa akin. Nakasuot si Ji-chen ng pink na apron, may patatas na dumikit sa kanyang mukha, tumingin si Jixing sa itsura niya. Hindi napigilan at napatawa, kung makita ka ng mga tao sa black market na ganito ang suot, tatawanan ka nila. Pumangot ang labi ni Ji-chen, malungkot na tumingin sa akin, pinilit lang ako ni Itay, sinabi niya kung mahawakan ko pa ang mga ipinagbabawal na armas. Isasabit daw ako sa harap ng villa at papaluin, pinunasan ni Liu Rui ang kanyang luha, hinawakan ang kamay ni Jixing, Singer. Anong pakiramdam mo, may masakit ba? Umiling si Jixing. May bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata, nanay, hindi pa ako naging ganito kaganda ang pakiramdam, parang nawala lahat ng lason. Pati ang mga dating sugat ay hindi na masakit, itinaas ko ang aking baba, mayabang na tumawa, syempre. Ang aking legendary na body enhancement solution, paano magiging peke, inalisan ko ng lalamunan. Tumayo ako, tumayo kayong lahat, sa isang utos, si Liu Rui at Ji-chen ay parang nakuryente at tumayo. Tumayo ng tuwid, si Jixing ay natakot at umurong sa loob ng kumot. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang A4 na papel. Malakas na hinampas sa mesa. Dahil ako ay bumalik na, ang bahay na ito ay hindi na pwedeng maging magulo tulad ng dati. Sa 3 araw na ito, natatanaw ko na maayos ang inyong pag-ugali. Ang bagong alituntunin ay opisyal na itatag ngayon. Itinuro ko si Liu Rulai. Una, Rulai, i-dissolve mo lahat ng iyong mga negosyo sa black market. Gawin mo ng tapat ang lehitimong negosyo. Si Liu Rulai ay sunod-sunod na tumango na parang manok na tumutusok ng bigas. Mahal, huwag kang mag-alala. Kahapon ay pinaalis ko na ang lahat ng mga establishmento sa katiwala. Ngayon ang aming pamilya ay gumagawa lamang ng charity at landscaping projects. Lumingon ako kay Ji-chen. Ikalawa, Ji-chen, itapon mo ang lahat ng iyong kung ano-anong mga kutsilyo. Pumunta ka at mag-review para sa pagsusulit sa kolehiyo. Si Ji-chen ay suminghot ng ilong, puno ng hinanakit. Tay, pwede ba akong mag-exam sa medisina? Gusto kong mag-aral ng surgery. Kahit papaano ay makakahawak ako ng scalpel, basta hindi pumatay ng tao. Kahit ano ay pwede, pero kung bumagsak ka, sasaktan ko ang binti mo. Sa wakas ay tumingin ako kay Jixing na nasa higaan. Ikatlo, Singer, alagaan mo ang iyong katawan. Pumunta ka sa regular na ospital at maging doktor. Huwag nang gumawa ng underground black market medicine. Namumula ang mga mata ni Jixing. Matindi ang kanyang pagtango. Tay, susundin ko ang iyong sinasabi. Bukas ay mag-a-apply na ako ng trabaho. Ipinatong ko ang 2 kamay sa mesa, matalim na tiningnan ang 3. Ang pinakamahalagang punto, tuwing gabi, 6:00. Dapat umuwi para sa hapunan. Sinumang lumabag, papatawa ng parusa ng pamilya. Ang 3 dating masasamang tao na nagpasindak sa buong lungsod ay ngayon ay nakatayo ng tuwid, maayos na tumatango na parang pagtutusok ng bawang. Kahit na huminga ay hindi nila magawa. Narinig ninyo?
Itinaas ko ang aking boses. Narinig namin, sabay-sabay na sagot ng tatlo, yumanig ang mga salamin ng silid. Nasiyahan akong ngumiti. Bumalik ako sa tabi ng kama at kumuha ng isa pang mansanas. Naggupit ako ng isang maliit na kuneho. Tay, gusto ko ring kumain. Lumapit si Jichen, ibinuka ang bibig. Lumayo ka. Ito ay para sa aking anak na babae. Sinipa ko siya sa puwit. Hinagod ni Jichen ang kanyang puwit. Nakatingin siya ng may pananabik habang kinakain ni Jixing ang mansanas. Si Liu Rulai ay hindi nagpatalo, inalis si Jichen, lumapit. Mahal, nasugatan ang kamay ko sa pag-aayos ng bulaklak. Gusto ko ring kumain. Iyan ba ang tawag mo sa pag-aayos ng bulaklak? Iyan ay pagsira ng bulaklak. Tiningnan ko siya ng masama. Nagmuso si Liu Rulai. Dumiretso siya sa pag-agaw ng mansanas sa aking kamay. Nagrebelde ka na. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Kinalikot ko ang kanyang kiliti. Si Liu Rulai ay tumawa ng husto, nahulog sa higaan. Si Jichen ay sumingit, inabot ang buto ng mansanas sa mesa. Ihulog mo. Kahit buto ay inaagaw mo. Wala ka bang hiya? Pinukol ko siya ng buto sa noo. Tinakpan ni Jichen ang kanyang noo, nagdusa at yumuko sa sahig na gumuguhit ng bilog. Sa silid ay umalingaw-ngaw ang pinakadalisay na tawanan sa loob ng 15 taon. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa bawat mukha, mainit at kaaya-aya. Tiningnan ko ang aking asawa at anak na naglalaro. Sa aking puso ay lubos akong payapa. Ito ang bahay na gusto ko. Sinumang magwasak, papatayin ko sila.